Alright, magandang araw po. Pag-usapan po natin itong matinding banat nitong si Congresswoman Janet Garin dito kay Dr. Tony Liachon. Okay? Ito po ay may kaugnayan sa naging komento o sulat nitong si Dr. Tony Liachon. Okay? Ito po ay may kaugnayan sa pondo ng PhilHealth. Kasi 'di ba matatandaan natin mga kamakailan itong 98 billion na PhilHealth Fund ay nailipat ng gobyerno sa National Treasury. Okay, so inalmahan niya ni Dr. Tony Liachon. Okay? Sa aking pagkakalaman, no? Itong si Dr. Tony Liachon ay nag-file yata ng petition sa Supreme Court at ang Supreme Court ay naglabas ng TRO. Kaya hindi lahat ng 98 billion na gustong i-transfer ng gobyerno mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury. Okay? Ngayon, kamakailan din noong nagkaroon naman ng kasunduan itong Tingog, then itong PhilHealth, DBP, isa rin sa naging bokal pumuna ay itong si Dr. Tony Liachon. Okay? Ngayon, yan po ang pinagmula nitong bangayan nitong si Garin at itong si Dr. Tony Liachon. Nga ba, nagkasiro ang budget ng PhilHealth? Dahil ang pera ng PhilHealth, kapag yan ay binayad na as premium, yan ay pera na ng mga miyembro para kung ikaw ay magkasakit. Hindi yan pwedeng ipautang, hindi yan pwedeng gawing pangkapital, hindi kapitalista ang PhilHealth, kundi ito ay government insurance. Mr. Speaker, distinguished colleagues, kahapon po lamang ay tumayo ako para isigaw ang totoong boses ng mamamayan, ang pagsugpo sa mga pekeng medical information. And I was referring to the lambasting of our colleague and those who are just helping the local government units on their medical facilities being accredited by PhilHealth via access to DBP funds. Ang pinupuntirya ko po ay hindi yung mga sumakay na lamang at nalinlang dun sa mga pekeng balita, kundi ang pinagmulan ng pekeng interpretasyon, pekeng advokasya at peke na pagiging eksperto. At ngayon naman, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I am again standing up. Because even if I will be branded as part of the minority voice, I will never stop because I am definitely sure that this voice speaks the truth and is bringing the real issues that should be discussed. Mr. Speaker, distinguished colleagues, kamakailan lang ay niyanig ang buong Pilipinas nang sabihing zero budget ang PhilHealth. Naglipa na ulit, lalong-lalo na itong palaging nasa media na nagclaim na eksperto siya at siya'y advocate ng public health at kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Let me quote the message that has been circulating not only in our country but worldwide, Mr. Speaker. And I am referring to the open letter of Tony Liachon addressed to the President but is actually being sent all over medical societies and other stakeholders. Let me focus, Mr. Speaker, on his statement, which actually says and implies that health is not a priority of this administration and that health is not a priority of President Bongbong Marcos. Una sinabi ni Congressman Janet Garin, sabi niya, ay peking eksperto daw itong si Dr. Tony Liachon.
Okay? Sa akin pagkakaalaman, no, dahil din sa akin pagsusearch, itong si Dr. Tony Liachon ay isang physician. Parehas lang sila ni Garin. Si Garin isa rin physician. Okay? And then itong si Dr. Tony Liachon ay naging consultant ng DOH. Okay? Advisor ng DOH. Okay? So, paano nasabi ni Garin na itong si Dr. Tony Liachon ay peking eksperto? Kasi kung masasabi mo lang naman na peking eksperto pagka walang kaalaman ng isang tao sa naturang posisyon katulad ng health. Si Dr. Tony Liachon ay licensed doctor. Isa ring espesyalista. Kaya tayo po yung nagtataka kung bakit naging nasabi ni Congresswoman Garin na eksperto itong si Dr. Tony Liachon. Ito kasi si Tony Liachon ay isa po siyang health advocate. Kaya sa usaping PhilHealth, bukal po siya kasi nga pinaglalaban niya dahil ito ay kanyang advocacy. Bilang isang doktor, naging advocacy niya ang kalusugan. Okay? Kung ako ang tatanungin, mas hanga ako kay Dr. Tony Liachon kasi nga, kung tutuusin, hindi naman siya kumikita dito eh. Wala siyang pakinabang dito. Kaya lang, dahil nga siyempre advocacy niya ito, kalusugan, nakikialam siya siyempre. Dahil yung kalusugan para sa tao ay apektado. Yung paglipat ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury, apektado yung mga beneficiary ng PhilHealth. Kaya itong si Dr. Tony Liachon, bukal po siya. Pinagtatanggol niya, pinaglalaban niya ito. At tayo po bilang mga ordinaryong Pilipino ay mas pabor tayo dyan na mayroon isang tao na nakikipaglaban para sa atin. Para sa atin. Kaya ako po ay saludo dyan kay Dr. Tony Liachon dahil ako bilang ordinaryong tao, isa ako sa makikinabang sa pinaglalaban niya. Diba? Tuloy natin Let me focus, Mr. Speaker, on his statement, which actually says and implies that health is not a priority of this administration and that health is not a priority of President Bongbong Marcos. This is a big lie. Malaking kasinungalingan para lang ulit mapunta sa headlines, para lang ulit makakuha ng airtime. Ito kasi sinabi ni Garin. Kino-quote niya itong sinabi ni Dr. Tony Liachon. Sabi dito sabi daw kasi dun sa letter, sa sulat ni Dr. Tony Liachon kay Presidente, ay hindi raw priority ng gobyernong ito ang health, ang kalusugan. Tulad ng sinabi ko, saan ba kumukuha ng business si Dr. Tony Liachon kung bakit niya nasabi ito, bakit niya nagawa ito? Dahil nga doon sa ginagawa ng gobyerno na pinakikialaman ang pundo ng PhilHealth sa halip na pagandahin ang benepisyo para sa tao, ang ginawa ng gobyerno nilipat. Mabuti nilang dahil nga pinigilan ng Supreme Court, hindi lahat na ilipat. Meron yatang natira na 29 billion o something, mga ganon.
May business po si Dr. Tonel Yatchon. Kung hindi po siya nag-file ng petition sa Supreme Court, tuloy ang na-transfer ng gobyerno ang pundo ng PhilHealth sa Treasury. Di ba? Sa aking palagay po, itong ginagawa ni Tonel Yatchon, ito po ay demokrasyang pamamaraan. Pinaglalaban ng karapatan ng mga Pilipino sa kalusugan. Hindi po ba? Kaya, kung sinasabi ni Congressman Garin, pinupunan niya itong naging komento ni Dr. Tonel Yatchon, sa tingin ko, karapatan po yun ni Dr. Tonel Yatchon. Bilang Pilipino, bilang advocate, kailangan niya punahin ang gobyerno. Kapag bali. Ngayon, dito po sa ginawa ni Tonel Yatchon na nag-file ng petition sa Supreme Court, kapag nireject na Supreme Court itong petition ni Dr. Tonel Yatchon, ibig sabihin mali siya. Tama si Garin. Ngayon, pag binabura naman ng Supreme Court itong petition ni Dr. Tonel Yatchon at sasabihin ng Supreme Court, bawal ang ginawa ng gobyerno, ay di tama. Nangangahulugan na tama si Dr. Tonel Yatchon. Di ba? Ngayon, pag nangyari yan, sa palagay ko, mapapahaya si Garin. Mapapahaya si Garin dyan. Sa tingin ko, parang premature itong pag-uupak ni Garin kay Dr. Tonel Yatchon. Kasi may business niya Ang kanyang pinupuna itong ginawa ng gobyerno na paglipat ng pundo mula sa PhilHealth sa papunta ng Treasury. Yun ang pinupuna niya. Di po ba? Ito pa. Tuloy natin mga kababayan ang mga sinabi nitong si Garin kay Dr. Tonel Yatchon. Mr. Speaker, distinguished colleagues, kamakailan lang ay niyanig ang buong Pilipinas nang sabihing zero budget ang PhilHealth. Naglipa na ulit, lalong-lalo na itong palaging nasa media na nagclaim na eksperto siya at siya'y advocate ng public health at kung ano-ano ang mga pinagsasabi. I am not saying this, Mr. Speaker, because I'm a member of Congress, but I am standing up. Kasi ilang beses na binibiktima ang kalusugan, pinupolitika ang kalusugan dahil may mga taong gustong nagkakagulo-gulo tayo at ang sanhi niyan ay ang perpetrators of fake medical information. Nabanggit din ni Garin na pinupolitika daw ang PhilHealth. Pinupolitika daw ang PhilHealth. Yan tanong ko, sino ba namumulitika sa PhilHealth? Sa tingin ko wala Wala pong namumulitika sa PhilHealth. Nagreklamo lang ang mga tao sa ginagawa ng gobyerno na pinakikialaman ang pundo ng PhilHealth. Yung bang pagreklamo ng tao sa maling ginagawa ng gobyerno, yung ba pamumulitika? Tandaan, si Dr. Tonel Yatchon po ay hindi naman siya politiko. Hindi din naman siya tumatakbo. At wala naman siyang politiko na sinusuportahan. Hindi rin siya membro ng isang partido sa politika. Kung ang tinutukoy nitong si Garin ay si Tonel Yatchon na pinapolitika ang PhilHealth, sa tingin ko mali si Garin. Sa tingin ko ang tinutukoy niya na pinapolitika, namumulitika sa PhilHealth, si Yatchon kasi yan naman ang tinutumbok niya. Yan ang inuupakan niya dyan sa kanyang privilege speech. Kaya sa tingin ko parang wala yatang business ito sinasabi ni Garin na pinupolitika ang PhilHealth. Sino kung hindi si Dr. Tonel Yatchon ang kanyang tinutukoy na namumulitika, sino? Nakikita ko na malaking tao na pumupuna dyan sa PhilHealth,
Hindi naman politiko. Ang mga malalaking tao na, mga sikat na tao na pumupuna, matinding pumuna dyan sa ginawa ng gobyerno na papakialam sa pundo ng PhilHealth, hindi naman mga politiko. Katulad ni Dr. Tony Lechon, iba pa, mayroon pa. Oh. Iyon nga mga politiko na maingay dati. Tahimik nga sila eh. Oh. Ang mga Duterte, tahimik din. Ang mga Duterte, hindi rin nagkokomento patungkol dito sa nangyayari sa PhilHealth. Tahimik sila. Meron nagsasalita, hindi mga politiko. Katulad ditong si Professor Sheila Magno, si Ted Filon. O yan ba mga politiko? Hindi naman politiko yan eh. Oh. Di ba? Kaya paano nasabi ni Garin na pinopolitika ang PhilHealth? Yan ang tanong natin dito kay kabayan na Congresswoman Janet Garin. Ma'am, kamusta na ito sa atong mga kahinablosan kamusta mo lang daw atong mga kasimanwa sa Iloilo? Yan po ang ating tanong dito sa mga naging komento, pang-uupak ni Congresswoman kabayan Janet Garin kay Dr. Tony Liachon. Ang tao po nagagalit, kaya po nagkokomento, nagsasalita. Hindi po yun bahagi ng pamumulitika. May ginawa kayo eh. Di ba may ginawa ang gobyerno sa PhilHealth? Natural. Natural. Mali ang ginawa nyo eh. Siyempre, ang tao magsasalita. Pamumulitika ba yun? Yun ba ay isang bahagi ng pamumulitika? O diversionary tactic lang itong ginawa ni Kabayan Garin? Damage control kasi nga binanggit niya mismo na niyanig ng issue. Niyanig ng galit ng tao itong ginawa ng gobyerno na pakikialam sa pundo ng PhilHealth, pag-zero ng pundo sa PhilHealth, subsidy, siniro subsidy. O mismo si Garin, sinabi niya, niyanig daw. Kabayan. Ngayon, ito pa. Tuloy natin itong binabanggit ni Kabayan Janet Garin. To deprioritize healthcare in favor of unprogrammed appropriations and the ayuda para sa kapos ang kita program. He further mentioned, when the government allocated zero subsidy for healthcare in 2025, and this is addressed to the President, Liachon mentioned, you placed millions of Filipinos at risk, especially the poorest and the most vulnerable. When the cries for support from those who depend on universal healthcare law were met with silence, you betrayed the promise of a healthcare system that is meant to be universal, accessible, and equitable. He further mentioned that this is not about politics anymore, Mr. President, but this is about lives and Filipino lives. Mr. Speaker, distinguished colleagues, unahin ko itong mga pinagsasabi niya. Totoo yung sitwasyon na meron tayong mga taong nagkakasakit at nangangailangan ng tulong. Totoo rin na meron tayong universal healthcare law na hindi epektibo dahil ipinasa siya para magmukhang mabuti at para sa Pilipino, pero ang katotohanan is it is mere lip service. Again, because of killer provisions. Sabi niya, pati itong gumawa ng batas na Universal Healthcare Act. Binanatan pa niya, mali daw itong batas na ito. Pinasa lang kasi nga para magmukhang maganda. Tinira niya yung mga principal author nito. Sino ba ang principal author nito? Sa Senado? Si Senador JB Arcito? Tama ba? Sa lower house? Sino ba? Si Harry Roque? Tama ba ako?
Ay bakit sasabihin ni Garen na itong batas na ito ay hindi epektibo? Ipinasa lang para magmukhang maganda. Magmukhang makatao. Bakit yung pinasa? Pangit pala, hindi pala epektibo. O sinong mali? O yan tanong ko. Bakit yung ipinasa? Nang alam nyo pala na pangit itong batas na ito. O ngayon pinupunan nyo. Oh my God. Ano klase? Hindi ba dumaan ito sa deliberation bago ipasa? Bago ipasa sa Malacanang, bago pirmahan ng presidente, di ba dumaan muna yan sa deliberation dyan, sa plenary, sa debate? Oh. Bakit sabihin ni Garin, palpak daw itong batas na Universal Healthcare Act. Oh my God. Ma'am, kabayan. Ano ba yan? Ha? Kabayan pa naman kita, oh. Ay ngayon, tanong ko alam po ninyo mga kababayan, maganda po ang batas na ito. Dahil po sa batas na ito po ay lahat po tayo naging membro ng PhilHealth. Maganda po ang batas na yan. Kaya po hindi naging epektibo yan kasi nga hindi po ini-implement ng mabuti, hindi sinusunod yung batas. Kaya nga dito, yung nag-hearing po ang Senado, ano sabi dito ni Sabi ni GBRC2. Sabi niya dito babasahin ko yung naging komento po ni GBRC2 bilang sponsor, principal sponsor ng UHC, Universal Healthcare Act. Sabi dito ni ni RC2, RC2, the principal sponsor and author of the UHC Act, expressed concern over PhilHealth failure to fully implement the law. Ayan. Kaya po nagreklamo na itong si RC2. Kaya nga nagpatawag siya ng hearing diyan sa Senado para malaman kung naipapatupad ba na mabuti itong batas na ito. Maganda po yan. Ang problema lang, hindi po sinusunod ng gobyerno. Yun ang mali dun. Hindi po na-implement na mabuti. Ang ganda ng layunin na batas, ang problema, ang may pagkukulang, gobyerno mismo. Tapos sila din mismo, taga-gobyerno, magsasabi hindi raw maganda. Hindi raw epektibo. O di mga buang. Hindi mga buang, kayo-kayong gumawa niyan sasabihin nyo hindi epektibo. Di pinagluloko nyo sarili nyo, mga buang kayo. Diba? Mariosip. Pinagluloko nyo sarili nyo. Nag-iisip ba kayo? Diba? Akong tatanungin, maganda po yung batas na yan. Ang problema lang, hindi na ipapatupad na mabuti. Isang example dyan, yung siniro ng gobyerno ang subsidy ng PhilHealth para sa taong 2025. Isa pong halimbawa yan na hindi pagsunod sa batas. Diba? Isa pong example yan. Kaya ang layunin ng batas, nagiging pangit, hindi naging epektibo, dahil po sa hindi sinusunod mabuti. Ito mga namumuno dyan sa PhilHealth, hindi ko alam kung anong ginagawa. Ngayon, sasabihin ng gobyerno, nung siniro nila yung subsidy ng PhilHealth, sasabihin ng gobyerno, hindi kasi maraming pondo Maraming pondo ang PhilHealth. Hindi pinapatupad, hindi ginagamit ng PhilHealth ang kanilang pera. Kaya kunin namin. Di mga tungaw. Mga tungaw. Kaya daw nila siniro subsidy ang PhilHealth
Kasi, gusto nila parusahan ang mga taga PhilHealth. Uulitin natin. Uulitin natin ang nating naging komento. Yung katwiran nila kaya nila siniro subsidy kasi gusto nilang parusahan ang mga namumuno sa PhilHealth. Mali. Mali po ang inyong ginawa, mga congressman, senador. Mali po ang inyong katwiran. Ang pinarusahan ninyo, nang siniro subsidy nyo ang PhilHealth, ang pinarusahan nyo kami. Hindi ang mga taga PhilHealth. Dahil sila po ay mga mayayaman. Marami po silang pera. Pag sila nagkasakit, yung mga yan, hindi naman nagpapagamot sa mga public hospital eh. Doon sila sa mga aircon. Mag-isip nga kayo. Mga tungaw. Tapos magbubunga kayo dyan. Kayo rin may makasalanan. Kung mayroong tao na pumuna sa inyo, pinupuna kayo, babanatan nyo, kayo rin may kasalanan. Mabuti nga, mayroong isang Toniliachon na lumalaban para sa kapakanan ng publiko. Diba? Sus Maria, kabayan ka rin, ma'am. Isip-isip. Isip-isip po. Alam mo ma'am, ako, maliit lamang na vlogger, ako po ay may respeto. May respeto ako. Kaya ako po ay hindi katulad ng iba na maanghang ang binibitawang salita. Ako may respeto ako. Ako ay nagkokomento base lamang sa mga nangyayari. Hindi po tayo gumagawa ng fake news. Okay? Yan po. Ay, alam po ninyo itong si Garin, si Kabayan Janet Garin, base po dito sa aking mga pagsusuri, gusto daw niyang amyendahan itong batas na ito. Dapat inimyendahan mo na, madam, Kabayan Garin. Kung sa palagay mo mali, amyendahan mo. Nasa posisyon ka para gawin yan. Kung sa palagay mo mali yung batas na ito, amyendahan mo, nasa dyan ka amyendahan mo. Nasa posisyon ka, ma'am. Sasabihin ni Ma'am Garin, nagsasalita siya hindi dahil siya ay membro ng Kongreso. Ma'am. Alam niyo po, kahit ano sabihin niyo, sa aming pakiwari, wala effect yun. Yung sinasabi niyo na nagsasalita kayo, hindi dahil membro kayo ng Kongreso. Sa palagay namin, nagpapalakas kayo. Pakitang gilas. Diba? Ito kasi si Garin, si Kabayan Garin, ito po ay dati po yan Dilawan. Dilawan po yan. Pero ngayon po siya po ay lakas na. Kapartido yata siya ni Speaker Romualdez. Yan po ay Dilawan po yan. Dati po yan liberal. Alam niyo mga kababayan, ito kasi si Garin tsaka si Dr. Toniliachon ay minsan na sila nagkaroon ng banggaan noong panahon ng Dinbaksya. Base po dito sa record. Ito po, base po dito sa aking pagsusuri, itong si Garin kaya parang idinimanda yata ni Dr. Toniliachon sa Quezon City RTC ba? Dinimanda yata siya dahil doon sa Dinbaksya. Kasi diba dati nung panahon ni Noynoy, napabalita na maraming mga bata na namatay na-injection na ng Dinbaksya. Nagkaroon dati ng investigasyon ng PAW at yung tinuturo ang dahilan kaya maraming mga bata na namatay di umano. Yan po ang balita dati noon ng panahon ni Noynoy na ang nakaupo noon bilang DOH Secretary ay si Garin.
Kaya po siya ang tinuturo noon na may kasalanan sa dinbak siya. Dinimanda po siya ni Dr. Tonelli Achon. Kaya lang parang base po dito sa aking pag-research, parang talo yata si Dr. Tonelli Achon. Tayo po patas ha. Kung talo, kahit aminin natin ha, tayo po ay sumusuporta kay Dr. Tonelli Achon sa kanyang laban patungkol dito sa issue ng PhilHealth. Pero po dito sa issue ng dinbak siya, tayo po ay aminado na talo po dito si base dito correct me if I'm wrong. Parang kasi dinismiss ng korte itong kaso laban kay Garin. Na may kaugnayan sa dinbak siya. Kaya hindi lang po ngayon ang kauna-unahang pagkakataon na nagbanggaan itong si Garin at itong si Dr. Tonelli Achon. Pareho po yan physician, licensed doctor. Kung si Garin ay naging DOH secretary, si Tonelli Achon naman naging advisor, naging advisor ng DOH ba? Correct natin para sigurado tayo. Ayan, base dito, si Garin ay gusto niyang amindahan ang Universal Care Law. Okay, so sabi dito basahin ko para diretso Garin wants Universal Healthcare Law amended. Yan, gusto niyang amindahan. Tama po sinabi ko. Nasa posisyon siya para gawin ang gusto niya. Kung sa palagay niya mali, kulang, pangit, amindahan niya, pagandahin niya. Ganun. Diba? You are in the position, ma'am. Do your best for the benefits of million Filipinos. Total, kung daanan nyo kami sa Bangayan, wala po kami makakuha dyan. Wala po kami mapapala dyan. Si Janet Garin po ay ayan ito si Dr. Tonelli Achon ay DOH Special Advisor. Okay. Siya po siyang consultant dati ng DOH. Si Garin naman ay naging DOH Secretary noong panahon ni Noynoy Aquino. Okay? Tuloy po natin itong mga naging banat ni Garin. Kasalanan ba ng administrasyon ngayon nang ipinasa na Universal Healthcare Law nung nakarang administrasyon ay hindi epektibo? Kasalanan ba ng administrasyon ngayon na yung mga nangyari sa PhilHealth nung nakaraang administrasyon ay nababoy ang PhilHealth? Is it the fault of the current administration that we are trying to correct things and abuses in the health sector? Okay. So, ayun biglang nabanggit, nasama itong pangalan ng dating Pangulong Duterte. Sa usaping issue ng PhilHealth na pinupunan nitong si Dr. Tonelli Achon ngayon, napasama po ang pangalan ni PRRD kasi binanggit po dyan ni Garin Ang tanong ko, bakit napasama dyan ang pangalan ng dating Pangulo? Ay ang pinag-usapan ngayon, issue. Pinag-usapan ay issue ngayon. Yung pag-transfer ng funds ng PhilHealth at pag-zero subsidy ng PhilHealth. Yun pong issue dyan Yan pong issue na nire-raise ni Tonelli Achon. Ay bakit napasama dyan ang dating Pangulo? Di ba? Kaya tuloy na isip natin, ito kaya isang ori ng damage control dahil eminado sila na nayanig sila. Sa naging reaksyon ng tao dahil sa pinagagawa nila kabulustugan dito sa PhilHealth.
pakikialam sa PhilHealth. Ito ba isang uri ng damage control, diversionary tactic? Galing ano? Politiko nga naman. Kabayan, ma'am, garin. Happy New Year, ma'am. Happy New Year sa imo. Happy New Year sa imo, ma'am. Tayo ay kabayan. Hindi ko sasabihin ko saan ako sa Iloilo. Happy New Year. Happy trekkings, ma'am. Kabayan, Janet Garin. Tayo po kung sa Iloilo tama, doon tayo. Ang pinaglalaban ni Tony Liachon tama para sa atin, doon tayo. Kakampihan natin, sasamahan natin siya sa kanyang laban. Kasi pinaglalaban niya para sa atin. Maliliit na mga Pilipino. Ito mga congressman, mayayaman yan Mga politiko, mayayaman yan. Di ba? Mayayaman sila. Ngayon, kung sino yung tao na pinaglalaban para sa mga maliliit, kahit na siya ay wala pakinabang, hindi naman siya politiko. Doon ako kakampi. Doon ako kakampi. Diba? Ayan po, maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat sa pakikinig.